Yon, isang panibagong araw na naman and andito na ulit tayo sa Canada. Ang bilis nung bakasyon natin, grabe naman. Whew! So, nasan ba tayo? Lahat ng syudad sa mundong to may Chinatown, no? And welcome sa Calgary, Chinatown. Yan na yun. Kababalik lang natin galing Punta Cana, Dominican Republic. Napakaganda. Ay nako, kulang na kulang yung naging stay natin doon. Sana maulit muli. Kita ba? Ayun. Sounds pa lang niya, men. Parang sheesh. McLaren, no? Grabe na. 720 ba yan? Napaka-astig, yo. Pakinggan natin. Okay yan. Napakainit dito sa Canada, but mas mainit sa Dominican Republic, yung pinanggalingan natin. So, medyo steady lang. Hindi pa winter sa Canada, but medyo pa lang. Nag-a-adjust na yung weather. August na and September, ayan na. Pasimula na yung malalamig na temperatura. So, ngayon, naka-t-shirt pa tayo, somewhat na okay pa. Note to myself, dapat hindi lang 1 week yung kunin nating bakasyon. Dapat isang buwan. Kulang eh. As usual, Calgary downtown, Calgary Tower, and ayun, hindi pa naman traffic but back to reality. Nakakapanibago, last time yung view natin, napakagandang karagatan. Beach. Tropical beach, man. Ngayon, ilog na lang siya, oh. May namimingwit doon. Sana may makuha sila. And, ay nako, nakaka-miss talaga. Ano ba naman yan? Anyway, napakaganda nung naging bakasyon natin. And, sa gantong oras, sana napakagandang nandun lang tayo sa beach, eh. Yes, pinapakinggan yung alon ng mga tubig. But, wala na. Ang bilis pa lang lumipas ng oras kapag nag-i-enjoy ka. Di ba merong ganung kataga na kapag hindi mo nai-enjoy yung isang bagay, sobrang bagal ng takbo ng oras. Pero kabaliktaran, no? Kapag nag-i-enjoy ka naman, sobrang bilis. Napaka-unfair, but yun talaga eh. So, tuwing summer, obviously yan yung view natin sa river na ito. Pero tuwing winter naman, ay nako, para siyang yung sa Frozen, men, nakakamiss namang mag-swimming. Pwede ba? Pwede ba tayong mag-dive mamaya dyan? Nako naman. Ngayon, eto yung isa pang kwento. Bukod sa nakakasad, heartbreaking, hindi ba? Kakalungkot eh. Sana mas matagal pa yung vacation natin. But, pangalawang heartbreak is ang daming magagandang women, right? Meron nga tayong naging crush. Oo, nasa likod lang natin eh. Kaso wala, hindi man lang natin na-ask yung pangalan niya, Instagram, wala eh. Kaka-bad trip, no? May sinasabi silang, crush, vacation crush. Sorry, baliktad. May sinasabi silang vacation crush. Basically, eto, yung mga taong makikita mo sa bakasyunan. And somewhat na siguro, nagagandahan ka sa kanila, nagagapuhan ka to the point na, ayun nga, nakaka-develop ka ng pagkahanga or crush. Ngayon, totoo pala yun. nangyari sa atin. But, ang daming mga, syempre, Dominican Republic, sa Caribbean siya located, malapit sa, sa Mexico, Honduras, malapit siya sa San Pangaba. Hindi ko alam yung geography, taga-Asia kasi ako. But mostly sa mga somewhat visitor sa lugar na to, sa resort natin is mga Spanish, may mga puti, and I think tayo lang ating Filipino doon or meron pang ibang pamilya, but yun na yun. Mostly mga Spanish and mga Latino-Latina. Kaya napakaganda nila, men. Grabe. So ayun, gaya ng nabanggit ko kanina, ay nako, napakaganda ng mga Latina, yung mga Spanish.
Yes, men. Para silang yung mga napapanood natin sa mga Miss Universe, ganyan, Miss Columbia, Miss Mexico, yung mga ganyan. Napakaganda nila. So, anyway, yun nga, nagkaroon tayo ng vacation crush na tinatawag. Ang masaklap dito is, yun, hindi ko na-ask yung pangalan niya, Instagram, nasa likod lang natin ano ba naman yan? Pero in all seriousness, I don't think may chance ako sa kanya, but nasa isang, ano nga ba, yung event dati, mayroong silent disco na tinatawag. Silent siya, naka-headphone lahat ng mga magsasayaw. Ngayon, nasa likuran ko lang siya. Kaso wala Hindi ko alam na naunahan tayo ng takot, naunahan, kung ano man, right? Pero in the end, siguro wala naman akong chance sa kanya. And ako lang tong assuming masyado. Ngayon, minsan sa buhay, eto yung isang regret ko. Hindi dahil sa hindi ko nakuha yung pangalan niya, Instagram niya, Facebook niya. Hindi naman yun Somewhat na yung nakakapanggigil doon. Yung isang regret ko is yung chansang yun, yung opportunity yun, kasi meron kaming kaunti lang naman na eye contact. That's it. Hindi naman natin alam, no? Yun yung isang regret sa buhay na hindi mo malalaman yung sagot kung hindi mo sinubukan. Tinanong mo man lang ba? Right? May mga opportunities na siguro kailangan mo talagang mag-take ng chance para malaman yung sagot. Tulad nung situation na yon. Maganda siya, nagandahan ako sa kanya, mukhang mabait naman, and maganda siya pumorma, right? Talagang naaayon sa event. So resort siya, nakadress siyang ganyan, and yun na yun. Ngayon, sa akin, never kong malalaman yung sagot. Lalo na ngayon, wala na, natapos na. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon, nandun pa ba siya sa resort, o kaya umuwi na rin, nagbakasyon lang sila doon. Who knows, right? Kasi nga hindi ako nag-take ng chance. Yung opportunity yon, na-miss ko. Kung nilapitan ko sana siya, nakipagkilala ako, like, hi, hello, how's it going? Anong masama doon, right? Ngayon, kung ano man yung sabihin niya, sorry, I have a boyfriend, sorry, I'm not interested, di at least alam ko yung sagot. Okay, hindi interesado yung girl na to. Wala tayong wala tayong sagot. Oo, sakit, no? Sakit. Obviously, hindi ko alam yung pangalan ng girl na yon, but yun na yun, napalagpas ko yung opportunity. Hindi ko alam, interesado ba siya? Mababasted ba ako? Magugustuhan ba niya ako? Wala tayong kasagutan kasi nga hindi ako nag-try. Oo, naunahan ako ng siguro, takot, baka ma-reject. And ngayon, devastated tayo. Somewhat na 2 heartbreak. Masakit na natapos na yung bakasyon. Pangalawa, pinalagpas ko yung opportunity na siguro makilala yung girl na to. That's it. Tsaka hindi naman directly na liligawan ko siya. Hindi naman directly magkakaroon kami ng relationship. Ayun lang, kamustahan. Right? Makikipagkilala. Nasa resort kami, di ba? Bakasyunan. Somewhat na mag-i-enjoy lang naman. Di ba? Pwede kaming maging friends. Kaso wala Hindi ako nag-take ng chance. Pinalagpas ko yung opportunity yun and nakaka-bad trip talaga. So, anyway, in conclusion, napakagandang mag-take tayo ng chances minsan. Pero I think 9 out of 10, ibabasted rin lang niya ako, i-reject rin lang niya ako. And pero hindi ko malalaman yung sagot na yun hanggat hindi ko siya inask, hanggat hindi ko siya tinanong, I guess. 'Di ba? Yung conclusion na yun, iniisip ko lang siya, ako mismo yung nagsasabi kung ano nga ba yung magiging ending, which is kakabaliw. So, lesson learned, may mga opportunities sa buhay na kapag pinalagpas mo yun na yun, nakakainis, nakaka-bad trip, and somewhat na sana man lang, 'di ba, in-approach natin. Tinanong yung pangalan, nakipag-exchange ng Facebook, Instagram, hindi naman ganoon ka-personal 'yon.
'di ba, makikipagkilala, friends. Mukhang kaidaran ko naman siya, but wala, pinalagpas natin. Yun yung nakaka-bad trip, yun yung pinakamasakit sa lahat. May mga opportunities na hindi mo malalaman yung sagot kasi nga hindi mo trinay. 'Di ba? Ewan. So, anyway, tapusin na nga lang natin to. Wala. Hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. See you next time. Kasi 'di ba, kahit na ni-reject sana tayo, at least alam ko ngayon, malinaw sa akin, klaro siya. Right? Ngayon, wala akong sagot eh. 'Di ba? Kasi nga hindi ko naman trinay, hindi ko siya linapitan, hindi ako nagpakilala, I guess. So, wala. Hindi ko alam yung ending ng kwento na to. Napakasaklap. Yes, but siguro sa akin, para magkaroon ako ng linaw, iisipin ko na lang na magkakaroon siya ng magandang future, magandang relationship, magandang buhay. Yun na yun. Mukhang decente siya, mukhang mabait siya, and panigurado magke-create siya ng magandang decision sa life na to. So, ipaubayan na lang natin sa fate, sa destiny, yung moment na yun. And next time, gagalingan natin. But napakasaklap ng ganong sitwasyon. May mga opportunities na minsan lang siya darating. Wala na. 'Di ba? Wala nang kasunod, wala nang next time. So better take the chance. Grab the opportunity. And who knows, 'di ba? Baka mag-work siya in the end. So, yun na. Talagang papacheck up ako, men. Parang na-broken hearted ako kahit hindi naging kami. Yes. Mas masakit pala yung pain of regret kesa yung pain of rejection. Nakaka-bad trip.